Paano nga ba pataasin yung ating G-Loan offer? What is up mga paps, and welcome back naman po sa ating channel. In this video naman po is ituturuan po sa inyo kung paano nga ba mapataas yung ating G-Loan offer. Marami po kasing nababasa sa comment section mga paps dun sa ating mga previous videos about G-Loan din, kung saan sabi nila after daw nilang mabayaran yung kanilang G-Loan remaining balance is bumaba daw or bumalik daw sa minimum yung kanilang G-Loan offer. So nagtataka sila mga paps kung bakit ganun yung nangyari. Baliktad doon sa kanilang in-expect, kung saan akala nila after nilang ma-fully paid yung kanilang G-Loan is tataas yung kanilang magiging next offer. So I decided to make this video mga paps para ituro sa inyo and babigyan ko kayo ng tips kung paano nga ba natin mapataas yung ating G-Loan offer. But before we continue this tutorial mga paps, kung bago pa lang sa yung channel, wag niyo pong kalimutang mag-subscribe and i-hit ang notification bell para lagi kang updated every time po na mag-upload ako ng mga bagong videos. And without further ado, tara, tuloy natin to. So yung first tip natin mga paps para po mapataas natin yung ating G-Loan offer is kailangan po dapat nilalagyan natin ng balance or ng laman yung ating GCash account. So hindi naman kailangan mga paps na everyday nyo pong lalagyan ng laman yung inyong GCash account. Kahit yung interval niya mga paps is per week, per month, okay na yon as long as po na nilalagyan nyo ng laman. Dahil dun po magbe-base si GCash and si Fuse mga paps, which is the lending arms ni GCash, kung magkano yung may offer niya sa inyo na kaya nyo lang bayaran. So kung malaki po yung amount na nilalagay nyo sa inyong GCash account, possible po mga paps na malaki din po yung may offer niya sa inyo. Pero gusto ko lang po kayo i-remind mga paps, yung paglo-loan po sa GCash or anumang klaseng loan app or platform is kailangan natin seryosohin. So mag-loan lang po tayo mga paps ng amount na kaya nating bayaran. Dahil yung paglo-loan po mga paps or pangungutang is may kaakibat po yan na responsibilidad na kailangan natin bayaran. So please be wise mga paps and be responsible. So ngayon naman po mga paps is proceed na tayo sa ating pangalawang tip para mapataas natin yung ating G-Loan offer. So ang second tip natin mga paps is kailangan po active pa rin po natin ginagamit yung ating mga GCash services like pay bills, cash in, send money, or buying loads. Dahil yung paggamit ng mga GCash services na yun mga paps is nakatulong din po para mapataas natin yung ating G-score, which is essential din po para makapag-loan tayo sa GCash or G-Loan. And once po na tumaas yung ating G-score, possible din po na tumaas yung ating G-Loan offer. So yan po yung pangalawa natin kailangan gawin mga paps if gusto po nating makapag-loan sa GCash ng malaking halaga. Ngayon naman mga paps, proceed tayo sa pangatlong tip. Dito naman po is kailangan natin mag-invest dito kay GCash. Pwede pa tayo mag-invest ng kahit magkanong halaga, pwedeng 100 pesos, 200 pesos. So, it depends to yung mga paps kung magkano yung gusto nyong i-invest or kung magkano yung kaya nyong i-invest. Yung pag-i-invest dito kay GCash mga paps is nakakatulong din po siya para mas mapaganda pa yung ating performance. So, if meron po tayong magandang performance dito kay GCash, magkakaroon din po yun ng impact sa other features niya, especially sa G-Loan. So in general, if maganda yung GCash performance natin, possible din na tumaas yung magiging offer sa atin sa G-Loan. So yung pag-i-invest po mga paps sa isa din po sa mga factor. So ngayon mga paps, proceed tayo sa pang-apat na tips. So dito kay GCash mga paps, iwasan po natin na gawin yung mga di ka nais-nais na aktibidad or yung tinatawag na fraudulent transactions or activities. Dahil marami pong na-on hold na account dahil sa ganitong gawain. And hindi lang po yan, yung iba po is nakakasuhan pa dahil po sa fraudulent activities na ginagawa nila dito kay GCash. So kailangan po natin iwasan yung mga ganitong klaseng aktibidad mga paps para po maging malinis yung ating account and at the same time magkaroon po ng tiwala si GCash sa atin na pautangin tayo if ever man na ma-unlock natin yung ating G-Loan. So malaki po yung magiging impact nun sa ating G-Loan offer. So yan po yung pang-apat nating advice. And last but not the least, as much as possible mga paps, wag nyo pong paabutin ng due date bago nyo bayaran yung inyong G-Loan. Dahil mas maganda mga paps if mabayaran nyo siya ng mas maaga. Bakit? Kasi po meron po siyang benefits or advantage wherein yung interest po na pinatong doon sa inyong installment amount is ililess po siya and ibabalik po siya sa inyong GCash account. So magkakaroon po kayo ng cashback from GCash. Napaka-importante ng tips na to mga paps dahil sa tingin ko po ito po yung naging dahilan kung bakit ko po agad napataas yung aking G-Loan offer. From 1,500 is naging 10K na po siya. So ang ginagawa ko po is hindi ko po siya pinapaabutan ng due date bago bayaran. Mga 10 days before the due date mga paps is binabayaran ko po siya agad para hindi ko na din po siya makalimutan. And I believe mga paps na talagang yun yung naging dahilan kung bakit ko napataas agad yung aking G-Loan offer. So yan lang naman po mga paps yung gusto ko pong i-share sa inyo in this video. So in summary lang mga paps, meron po tayong 5 tips. So first po is kailangan po natin lagyan ng laman yung ating GCash account.
Pangalawa is active pa rin natin gamitin yung mga GCash services like pay bills, cash in, send money, and buying loads, and other GCash services. Then pangatlo po is kailangan pwede tayong mag-invest para po mas mapaganda yung ating GCash performance. Then apat is iwasan po natin na gawin yung mga fraudulent transactions or activities para po mas maging malinis yung ating GCash account. Then lastly is as much as possible, bayaran po natin yung ating mga installment amount sa J-Loan before the due date. And hanggang dito lang po ang video na ito. Sana po kahit papaano is nakatulong. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.